Eto na nga ang weekly podcast na magbibigay sagot sa lahat ng inyong mga tanong all about SMDC projects. Isabay pa natin ang good vibes kwentuhan at construction updates all about SMDC projects all in one. All in one. Kabayan and ka-updates, welcome to SMDC Podcast. SMDC Podcast. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Magandang araw po. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. Oy, kamusta po kabayan ka-updates? Kamusta ang araw natin dyan? Sa lahat po ng mga nagmamaneho, papasok ng kanilang mga trabaho, or di naman kaya sa mga nagpapahinga, or di naman kaya sa lahat po ng mga kumakain. Sa mga oras na ito, kamusta po kayo? Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagpapasok. Ayan, sa akin, sa inyong mga device. Ayan, no? Maraming salamat po sa patuloy po na pakikinig. Ayan, panonood po sa ating podcast. Today is November 5, 2023, araw po ng linggo. At tayo po ay napapakinggan mismo sa Spotify, YouTube Music, YouTube channel, and Facebook page SMDC Kabayan Investment. At napapanood din po tayo sa YouTube channel. Ayan. Okay, so again, maraming salamat po. Ang pangako po ng ating podcast, Kabayan Ka-Updates, ay bigyan kayo ng tamang kwentuhan. Okay, tamang kwentuhan with matching pagbibigay information all about SMDC projects. Ayan, mabigyan kayo ng mga investment tips, no? Kung ikaw ay may unit na sa SMDC, ha? O meron tayong mga recados para po sa lahat po ng mga uhaw, gutom. Ay. sa lahat po ng mga tips, no, kapag kayo po ay may mga units sa SMDC. Nako, sana po ito pong podcast na ito ay makatulong sa inyo. And syempre sa lahat po ng mga kabayan ka-updates din na parang nag-iisip. 'Di ba? Nag-iisip kung kukuha ba ako ng unit this year bago matapos ang taong 'to. Ayan. Or yun naman kaya kukuha ba ako ng parking. Ayan. So, para po ito sa inyong lahat. Oo. So, mega shout out po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, ha. Nakasalukuyan pong mainit. Mainit ang ulo. Oo, nabubwisit. Nai-stress. Ayan, oo. Naku, kabayan ka-updates. Ano lang yan? Dalawa lang yan, ha? O, sabayan niyo po ako. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Ayan, inhale ka lang, huwag ka mag-exhale. Magiging kulay violet ka na, magiging kumukha mo si Barney. The joke lang. Kumbaga, kung kayo man po ay may mga pinagdadaanan sa mga oras na ito, ayan, ako chill. Oo, chill lang po, kabayan ka-updates, ha? Oo, kailangan matuto tayong mismong mag-control sa ating emosyon. Ano ba, yung mga menthol oil, yung mga eucalyptus oil, ipahid sa ilong, sa ulo, kung nakakaramdam ng pagkahilo dahil sobrang stress, dahil na high blood, nakuha, wag masyadong dibdibin ang mga nangyayari. Kasi ayun minsan ang nag-push to sa atin para mas makapagsalita ng hindi magaganda. At kapag nailuwa mo na yan, yung mga nabanggit mo na yan, sa iyong mga salitang yan, ay nako, ito po ay nakakasakit, no? Kahit tayo, nasa tama man tayo, ito po ay nakakasakit sa ating kapwa. Okay, alam niyo po kabayan ka-updates, kaya ko lang po na ibahagi ito, no? Dahil nga po sa kumalat na viral video, dito po sa nangyari sa NAIA Terminal 3, na kung saan nagkaroon po ng double parking. Oh,
So, nagkaroon po, I am very sure, nako, alam na alam niyo, I am very sure, nako, alam na alam niyo po ito, kabayan ka updates. Kayo pa ba? Diyos ko. Oo, kahit yung mga naririnig sa corridor, alam na alam niyo to. Oo, pag mga lahat ng mga nalalaman mo at marami kang alam, okay, nako, isa kang ganap na marites. Oo, basta may social media, no? Kumbaga, ang dali na lang talagang ano, malaman ng mga issue, mga bagay-bagay, mga expose, mga viral videos, no? Basta ikaw ay may social media accounts, no? So, makwento ko lang po, kabayan ka updates. Ito nga pong pangyayaring ito ay nangyari nga po sa NAIA Terminal 3 sa parking. Dahil nga po may double parking po na naganap po dyan. No? Sa mga hindi po nakakaalam ng kwento, no? Naku, wag ko kayo magpanggap. Alam kong alam nyo to. Naku, wag kayo magpanggap. Alam ko yung iba sa inyo nakaabang na sa Tulfo na baka po biglang ma-feature itong kasong ito. Oo, so yun, no? So, ang kwento po ito, kabayan ka updates, ito pong babae kasi na buntis, no? Ay bigla pong nagpunta ng CR dahil nga po sa kadahilanan siya po ay jijinggil or iihi. No? Kasi pag mga buntis, parang hindi pwede magpigil yan. Mahirap yan pag sila po ay nagpipigil. At saka sila din po ay parang, ang alam ko ha, parang madalas talagang maihi itong mga buntis, no? Kapag kayo po ay buntis, no? Ang ginawa ng buntis na to, buntis na babae, iniwan po niya yung kotse niya sa isang parking na nakaharang po mismo doon sa isang kotse ng pamilyang ito, no? So, nangyari, iniwan niya sandali, yung kotse niya doon, nag-CR po siya, pagbalik niya, may nagwawalang pamilya na. Oo, so nagwawala na po ang pamilya ng ng na 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 naharangan niya mismo ng kotse. Okay, kumbaga naharangan po kasi ng kotse, yung kotse ng pamilyang ito. Mm. So nangyari po, kabayan ka updates, pagbalik niya sa kotse, papunta nga po siya sa kanyang kotse. Nagagalit ang pamilyang to, ba't daw nakahaka yung kotse niya? Mura ang inabot ng babaeng buntis na ito. Pero eto po ay hindi naman talaga parang nag-iwan naman daw ng letter etong buntis sa harapan ng kotse kung hindi po ako nagkakamali. Oh, pero yun nga, kabayan ka, this talagang masyadong umapoy ang mga bibig, no, ng pamilyang ito, to the point na parang ginasgasan pa ata yung kotse ng babaeng buntis, habang yung babaeng buntis ay talagang sobrang hingi ng pasensya na sorry po. Maririnig po, actually wala kayong maririnig na parang, ba't yung ganyan yung kotse ko, ganyan. Sorry po, ganyan. Puro sorry talaga. Kasi alam niya mali naman talaga siya. Pero, yun nga, sa pangyayaring iyon, kabayan ka updates, talagang grabe yung inabot talaga ng salita, no, mula po sa pamilyang to. Ngayon ang tanong po, no, sa inyo, kung kayo sa inyo pa mangyari yun, tama lang ba na ganun? Or tama lang ba ang naging response, ayan, ng pamilyang ito doon sa babaeng buntis? So, kabayan ka updates, naku, iiwanan ko po muna yung kwento na yan. Oo, kasi eto rin, no, parang kasi meron din po, no, may isang beses din po na nangyayari sa buhay natin. Kasi to be honest with you, talagang rin, syempre, tao lang po tayo, no. At nagbabahagi po ng kwento, ayan, kasi para malaman nyo rin po na tao lang din po talaga ako, no. Marami rin talagang beses talaga na ako po ay madalas pong medyo may issue ako sa anger management talaga. Oh, alam ni Main yan, ni Main. Ayan, yung aming sekretary po sa SMDC. I don't know if she's listening. Oo, pero alam ko, agree po si Main sa akin na may mga pagkakataon talaga na minsan nakapagsalita ako. Pero hindi ako nagumura ha. Never ako nagumura, no, sa tao o sa pero talagang minsan talagang alam mo yon, kaya wala kang choice kundi i-release, 'di ba? Parang kailangan mong maiparamdam
yung gigil, ayan. Kasi siyempre, sa lahat po ng mga hindi po nakakaalam, no, or yung mga sa lahat po ng mga hindi po nakakaalam, si Main po kasi ay sekretary po naman sa SMDC at lahat po ng mga dokumento na ibinibigay ko kapag meron pong bagong reservation ang kliyente ko, sa kanya ko fino-forward. Okay? And then, syempre, ang trabaho naman niya bilang secretary, aayusin niya po ang reservation documents, ayan, and then, i-compile niya at ibibigay po mismo sa SMDC para mabook yung reservation. Ngayon, pakalan din alam niyo po, no, meron tayong tinatawag na deviation or di naman kaya pagbalik ng benta. Oo, for example, kapag nagkaaroon ng discrepancy sa mga IDs and sa information sa RA or di naman kaya parang may kulang na dokumento or di naman kaya may mga dokumentong hindi tinatanggap. So parang sa akin, parang syempre kasi iniisip ko yung mga iniisip ko yung iba ko pang iniisip ko yung mga iba ko pang mga kliyente, no? May mga pagkakataon na sinasabi sa akin ni Mina, parang, Sir Just, ito po yung problema, ganyan, ganyan, ganyan. So, syempre ako parang, wala na bang magagawa ng paraan? Kasi, minsan may mga hinihinging dokumento, naiintindihan ko na yung oras po, lagi ng kliyente ko at oras ko ay magkaiba. Dahil sa kadahilanan na yung ibang mga kliyente kasi talaga natin, mga ibang ka-updates natin na nagtiwala po sa atin, nanggaling po sa ibang bansa yung mga clients namin. Okay? So, madalas po talaga nasa ibang bansa yung kliyente namin. And syempre, para sa akin, parang ayoko mang abala, alam mo yun, kumbaga kung may ihingin man, dapat isahan na lang. O ito na, latagan na lang ng dokumento. Ito yung mga kailangan ibigay, no? Pero, may mga ganun parang, di-divide, parang parang unti-unti pa, hindi na lang biglaan na lang, no? Though, sabi ko, Main, baka pwedeng isahan na lang, no? So, may mga ganun ako moments. Ayan, madalas kong si Main. Ayan, madalas ko siyang nasisigawan. Pero yung sabi ko nga, kailangan ko magbago talaga. Kasi syempre parang kailangan ko maging kalmado kasi hindi pwedeng lagi kang galit eh. At saka may mga pagkakataon na ang gas din. Oo, magastos. Kapag ikaw galit, dapat hindi lang choice ko to, no? Pag ikaw galit at nakapagsalita ka ng hindi maganda, kailangan may peace offering. Oh, kailangan may pag-grab food. Oo, deserve naman talaga ni Min yun, no? Na mapag-grab food. Kasi sobrang dumating yung time talaga na nanggigigil talaga ako. Sobrang gigil talaga ako. Ayan. Pero ito pa kabahan ka updates. May isa pa. Ito, recently lang. Madalas ko pong sinasabi ito, no? And talagang ito po ang nagbibigay sakit sa akin. Meron kaming tinatawag na holding penalty. Oo. So, sa holding penalty na yan, kapag nag-hold po kami ng unit for 7 days, 5 to 7 days, at hindi po natuloy ang bentahan, nagkakaroon po kami ng penalty. Huwag niyo na pong tanungan. Alam po ng SMDC yan. Alam po ng mga kapatid ko sa industriya yan. May holding penalty po kami. Oo. So, kaya po, madalas nga po, kapag may mga kliyente ako na parang, sigurado na ako ba talaga kayo dito? Talaga bang gusto niyo na po ba ito? Lalo pag mag-iisa na lang na unit. O, bago ko i-hold, ina-assure ko muna kung talaga bang sigurado na sila. Kasi ang hirap po talaga kabahan ka updates, no? Kapag mag-hold ka, sinabing sigurado, biglang okay ba back out? So okay lang naman nag-back out, walang problema. Kung di kayo at peace, okay. Pero, alam niyo yung pakiramdam na Tsaka yung abala, wala akong problema sa amin. Part po yan ng aming trabaho. Pero yung nag-hold kami ng 3 beses, seryoso. Ganun tanong kami ng tanong kung
Sure na ba talaga kayo? Ganyan, eh wala. Talagang ano, talagang hindi ko maintindihan. Parang, okay lang naman yung ano, yung nag-back out. Sige, okay na, nag-back out po sila, no? Pero yung biglang, ano po, kabayan ka updates, yung bigla na lang pong hindi nagparamdam, ay, ayun na masakit. Oo. So, ngayon po, kabayan ka updates, parang, meron po kasi kaming, ano, meron kaming, ang payout po namin, of course, ito po kasi ang ating bread and butter. Hindi ko na po iaano sa inyo. Ito po ang bread and butter ko. Akala niyo ho ba sumasweldo ako ng libo sa YouTube every month? Hindi totoo yan ha. O ang YouTube ko parang this is just a source of awareness sa lahat po ng mga kabayan ka update sa SMDC. Pero hindi ako consistent sumasweldo sa YouTube. Oo, wish ko lang. Pero hindi po lagi. Oo. Meron pero hindi po yung every month, yung talagang ano, hindi po. So, ito po ay ano lang, on the side lang talaga natin. So, ano din, pang boosting din, every 3 months lang tayo sumusweldo sa YouTube. Hindi po yung every month na sumusweldo. Ang sarap naman kung every month, no? So, um, ito po ang bread and butter natin sa ano sa buhay, itong SMDC, no. And every 10th and 25 of the month, meron po kaming tinatawag na payout, no? Simula po sa mga previous sales po namin, okay? Ito po yung petsa ng aming payout. Noong October 23, kasi meron kami tinatawag na portal. Okay? So doon nalabas kung ano yung mga lalabas na komisyon, ganyan, yung mga payouts namin. Nakalagay doon, o ganito, Mark Garchitorena, ganyan, o Mark Santos, o tapos si release. Okay, pag sinabi yung release on 25, aasahan mong may release ka na nga talaga on October 25. Oo. So, nakalagay process pa din. Okay, nakabahan na ako. October 24, process pa din. Pinatawag ko na si Min. Sabi ko, Min, baka pwedeng kausapin mo yung departamentong ito. Kasi bakit, ano pa rin, bakit process pa din yung account, yung mga accounts. Kasi syempre, meron ako kailangan bayaran, may mga kailangan tayo. Diyos ko, hindi tayo mayaman, oo. Yung palagi sa mukha lang po akong mayaman, pero Diyos ko, kung alam niyo po, kabayan ka updates. Oo. Nako, kung alam niyo lang po. Oo. So, tanong ko ng tanong, paki-ask naman ito sa accounting or sa ano, sa departamentong ito. Baka pwede pong pa-ask kung ano po nangyari. Okay? So, itong si Main, pumunta mismo sa departamentong yon at nagulat po ako, kabayan ka updates, na meron daw po akong holding penalty worth 70,000 pesos. 70,000 pesos, kabayan ka updates. Okay. So, okay, tinanong ko saan galing yung penalty na yan. Ngayon, pinadalan sa akin ng ano, ng SMDC, October 25, meron daw akong penalty noong November and December at saka February and April. Though yung ano kasi, November, December, alam ko bayad ko na yan. Ay, ano talaga, namula ang tenga ko. Doon nagpipigil ako. No, kailangan kong pigilin. Kasi syempre, parang ano yun eh, parang, ewan ko may mga iba kong consultant siguro sila lang makakaintindi sa akin. The moment na nai-stress ka sa ganitong issue, pag mga usaping pera, parang may mga pagkakataon, parang parang pa-defocus ang dating eh. Kasi nga talagang nai-stress ka sa pera. So, ako, alam nyo, ginawa ko lang, kabayan ka updates. Ayun, noong 25, wala ako natanggap. Oo, kumain lang ako ng ice cream. Oo, sobrang kumain lang ng kumain. Kasi wala foodies ka na eh. Ayun yung mga, parang yun ang atin nagbibigay comfort sa atin, no? Pagkain. Okay, lobas lang tayo, nagpalipas ng masamang hangin. And then sabi ko, gusto kong puntahan yung opisina. No? So parang
I think, hindi ko alam kung 26 or 27. Parang 25 is Wednesday kung doon nagkakamali. And then 27, Friday, ayan. Dali-dali nga po akong pumunta ng opisina para i-ask eto mismo sa nangyari. Kasi nga talagang alam ko, bayad na ako. Oo. So, ngayon nangyari, inas ko po yung office. Bale, ang ano pa, umalis po, imagine ito pala, umalis po ako ng 2 o'clock. Okay, dumating po ako sa opisina 4 o'clock. Yung 4 o'clock na yan, pa-out na po yung mga taong kailangan kong makausap. O, grabe ang traffic. Diyos ko, mula Pasig hanggang MOA. Siguro, maintindihan mo kasi nga, parang luwas eh. Luwas po yung mga ibang mga kabayan ka. Dito sa dahil nga po holiday. Okay. So, takbo ako sa office 4 o'clock. Nakita ko ang daming tao kasi ang daming bata dahil may trick or treat. Okay. So, medyo nakaka-stress, anong ka, pero naging kalmado ka. Hinarap ko yung naabotan ko yung tao, ayan, and sinabi ko sa taong yun ng parang, paano po nangyari? Good morning po. Ayan, siyempre muna ako. Good afternoon pala. Good afternoon po. Sir, tanong ko lang po, paano po nangyari na may holding penalty po ako? Bayad ko na po ang November and December. Ayan. So medyo ganun po ang boses ko pero yung tenga ko namumula. Lagang ganun. Sir, paano nangyari? Ba't ganun? Sir, talagang gigil na gigil kayo kasi siyempre parang hindi naman po kasi ito parang hard-earned money po ito. Do ina-acknowledge ko may mga holding penalty ako pero alam ko kasi bayad na ako. Okay? So, di sabi niya, sir, ganun po talaga. Nalilate po talaga ang pasok ng holding penalty. So, late na kami na abisuan. Sabi ko, hindi ba unusual, sir, na imagine, nasa October na tayo, tapos kakalabas lang ng November and December 2022 holding penalty. Hindi ba ganun? Hindi ba parang may mali yun? Oo. Pero sabi niya, sir, may mga pagkakataon talaga na later ko. Sige, sir, ganito na lang po. Ipa-double check na lang po natin. Mm. So, balikan yun na lang po kung after holiday, ganyan. So, medyo paano para alam ko na medyo na-voice out ko yung sinasabi ko sa napakamahinahong paraan. Pero yun nga, parang naisip ko, Lord, kung ano man yung magiging kahinatnan po nito, ihanda mo na lang yung puso ko kasi parang masakit pero ganun talaga siguro. 'Di ba? May mapapagano ko na lang talaga. No, so hanggang sa nakalimutan ko na kabahan ka, hindi ko na iniisip kasi mai-stress ka lang pag iisipin mo talaga. Mai-stress ka lang. And then one time, nito lang po nung Monday lang, no, nag-message sa akin itong si Sir, ayan, sa departamentong yun na, Sir, apologies for confusion. Bayad na po ang November and December nyo. Na-deduct na po mismo sa commission nyo, sa payouts nyo. So, alam mo yun, parang siguro mga may saya, ayan, masaya ako dahil na-recover. Pero may konting isa ako ng konti kasi parang umabot talaga ng lumagpas pa sa October 25. Diyos ko, may mga binabayaran tayong mga bills. Kasi sabi ko nga, sa lahat po ng mga kabayan copies, hindi nakakaintindi. Dalawa lang po ang pagsisettle ng holding penalty. It's either bayaran namin sa opisina yung holding penalty or i-deduct po sa amin. Kaya nga po, sa lahat po ng mga kabayan copies, kung alam niyo lang, kasi it's part of our job na protectionan ang unit nyo. Pero, ginaghost nyo po kami. Oo, ginaghost niyo po kami at bigla po ka nang babago ng isip. Kaya nga po, every time talaga nag-ask ako, baka pwede pong pero hindi naman ako naniningil lang holding penalty, no? Kaya lang parang syempre, parang dapat talaga, siguro kung kayo po ay magpapahold, dapat talaga sigurado po kayo. Kaya ayoko mamilit eh. Kasi ang hirap mamilit. Pero kung babalikan ko nga, sabi ko nga kung
iisipin ko, no, Lord, kung what if nagpadala ako sa emosyon ko, possible baka matanggal ako kasi nga parang inaaway-away ko. No? Sometimes kailangan talaga maging kalmado. Kasi yun nga, parang at the end of the day, lahat naman tayo, kabayan ka-updates, ay may kanya-kanyang labang ipinaglalaban. May kanya-kanyang gerang dala-dala. Kahit na medyo hindi maganda ugali ng katrabaho mo, hindi maganda ka ugali ng itong taong to, lahat tayo ay bida sa ating kwento, no? Lahat tayo ay may buhay na ipinaglalaban, pinaninindigan, no? At may pamilyang umaasa. Ako naniniwala ko na ang tao ay likas na mabuti. Oo, kasi likas na mabuti kasi kahit masama man yung taong yan, alam niya kung paano magmahal. At may mga nagmamahal sa taong yan. So ako talaga sabi ko nga this year, parang sabi ko, etong 2020, isa sa mga naging New Year's resolution ko, etong 2023, nung 2022, nung New Year, parang sabi ko, gusto ko Lord, kahit nasa Baguio po ako, gusto kong maging kalmado. Though may mga bagay na hindi ko nasunod, pero, well, nasaan tayo? Tayo po ay nasa proseso. Oo. At least inaayos, paunti-unti. Ayan. So talagang prayer ko lagi na parang sana lagi akong kalmado at all times. Diyos ko, according pa naman sa Time Magazine, no? I think this is way back 2015, kung yung nagkakamali, na pang-apat po kami sa pinaka-stressful na trabaho sa buong mundo, ang pagiging isang real estate agent or di kaya property specialist. Ito po ang pinaka-stressful, pang-apat po. Oo. Kaya may mga iba parang sinasabi nila, nako, ang napaka-successful naman ng taong to. Ay nako, sa lahat po ng mga accounts na hinahawakan namin, may mga ibang kliyente na medyo may issue. Medyo may sometimes. Well, hindi ko sila mahisisi kasi syempre parang hard-earned money yan, no? Pero yun, parang may mga ganun talaga at hindi natin maiaalis talaga yan. May pagka-attitude problem talaga. No? But still, kayo po kasi ang boss, no? So kami parang tumutulong, lumulugar po kung ano yung tama. No? So, ngayon kung babalikan ko nga doon sa babaeng buntis at saka doon sa pamilyang to, inisip ko, what if kung ang other picture na nangyari ay dumating yung buntis at yung pamilyang to ay lumapit. Sinabi ng buntis na, uy, sir, ma'am, pasensya na po kayo, kailangan ko na talaga umihi, hindi ko po nasadya. Tapos, sinabi ng pamilya, ay okay lang, oo, hindi naman nagmamadali, ganyan. Nakaihi ka na ba? May mga ganun. Kumbaga parang sa kantang nga, parang yung kantang ano ba yun? Parang, ano ba yun? Yung kanta na, yung sana yung pag-ibig na lang ay isipin. Yung, alam mo yun, kung siguro kung ganun sana yung nung ating mundo, o ang ating Pilipinas, yung hindi naghahanapan ng mali, 'di ba? Kasi parang lahat naman tayo galit sa mali, no? Pero minsan pag tayo ay nagkaaroon ng mali or na-expose tayo sa isang malaking pagkakamali, grabe rin ang judgment ng tao. 'Di ba? Parang nakalimutan na nila lahat ng mga magandang gawain, nasibuhan ka lang ng konti, makakado na ang iyong pagkatao. So marami tayong ganun, no? Kahit mga kaibigan natin na parang okay naman, dati ganyan, biglang namantiyahan ka lang ng konti, wala na. No? Kaya nga may mga teams na talagang, ako may times na may extra grace ako sa lahat ng mga tao nagkakamali sa buhay. Kasi I've been there. Maraming best din po talaga. Totoo lang po, hindi po ako nagbabalat kayo. Hindi po ako malinis. Ang dami rin pong, ang dami, sa gitong mukhang medyo anghel-anghel. Ang dami rin tayong mga disyong mali. No? And talagang ating
alam mo yun, ating pinagbayaran yun, ating nalagpasan yun, natuto tayo, at na-value ko yung lahat ng mga taong asa paligid ko, na talagang, ito yung mga taong, instead na parang duduraan ka, na nasa ibaba ka, na niyakap ka. So parang yun yung ano ko parang yun yung peg natin, na may mga tao man nagkakamali. Ako, hindi ko hinusgahan. Maaaring may dahilan kung ba't nangyari yun, pero naniniwala ako na ang lahat ng tao ay likas na mabuti. Oo. So sana lang talaga, no, kung mababalikan lang talaga yung sitwasyon nung sa babaeng buntis at sa pamilyang to, sana hindi umabot sa ganung sobrang laki ng tensyon ng galit, no. Sana natuto na lang iproseso yung emosyon, no, kasi inamin naman ng babae na na hindi talaga mali, ay, hindi talaga tama yung kanyang ginawa. O kaya sa lahat po ng mga kabayan ka updates na medyo mait ng ulo, stress, nako, o i-ice cream nyo lang po yan. Oo, nako, si Miss Rose na asa Belgium, ayan, na i-ice cream mo na lang din yan, no? Meron din siyang kwento dyan na medyo nagpa-stress din sa kanya sa pagpapadala ng pera, no? Talagang marami na yung kwento, but at the end of the day, lahat naman ng mga nangyayari sa atin ay nalalagpasan. Pero ang buka ng ating bibig, kapag the moment na nailabas mo na yan, hindi mo na ulit pwedeng bawiin yan. At yung mga nakatanggap ay talagang talagang nagmamarka, nagiging tatuyan sa ating katawan kapag sila po, no, ay nakatanggap ng mga masasakit na salita. Tama pagkakasabi ko. Kumbaga parang kapag kapag tayo po ay nagsalita ng hindi maganda doon sa pinagsalitaan natin, doon naman sa kaso ng pinagsalitaan natin, talaga magmamarka yan mismo sa katawan nila na parang tattoo na mismo. Okay, kasi masakit. Talagang mas masakit ang salita, ang sakit ng salita kumpara sa sakit ng pisikal. Oo. Kaya yun, kabahan ka update sa lahat po ng mga stress. Nakuha, shout out sa inyo. Matutong magkontrol, matutong iproseso ang emosyon, ang bagay-bagay. Huwag masyadong magdwell sa nakakamdaman, huwag masyadong dibdibin, no? Ako, ang magandang taka sa lahat ng mga bagay na ito ay panalangin pa din na, Lord, pakupain niyo po ang aking nakakamdaman. Hindi maganda ito nakakamdaman ko. Ayoko magsalita ng hindi maganda. Kasi mahirap. Mahirap talaga. Oo. Ako, ang dami ko na nasabi. Ang dami ko na nasabi ngayon kabayan ka updates. Pero yun nga po, kabayan ka updates, ha. Eto, maibang issue nga pala tayo. Ayan. So, dako na po tayo sa SMDC updates. Kasi, half an hour na tayo nag-uusap. Okay lang naman, di ba? Tamang kwentuhan. Podcast ito. Podcast ito. Kahit anong mga issue, pag-usapan natin. Mahaba-haba po talaga ito, di ba? Maaaring kayo po ay nasa biyahe, parang hindi ka antukin, di ba? Parang may kumakausap po sa inyo, di ba? May nagde-drive. I mean, habang nagde-drive ka, okay lang yan. Podcast ito. Oo. Sa lahat po ng mga kabayan ka updates, ha, ito po, meron po tayong bagong updates about sa lahat po ng mga high-rise projects ng SMDC. Kabayan ka updates, tuluyan na nga po nagtaas ng reservation fee ang SMDC para sa buwan ng November. Ngayong buwan, November 2023, no? Ang reservation fee na po ng lahat ng mga high-rise projects po natin mula po sa 30,000 naging 35,000 pesos na po. Oo. So imagine 30 to 35,000 pesos. Okay. And malaki po ang posibilidad na by January 2024, aabot na po sa 50,000 pesos. Ang 50,000 pesos po natin ngayon na reservation fee ay yung mga nasa SANS
residences. Yan yung mga 50K na reservation fee. Tapos yung Manila Bay po, ang mga reservation fee na natin dyan, yung mga units facing Manila Bay sa Sands is 100,000 pesos. Oo. Okay. So, matatandaan niyo po kabayan captains, noong June po kasi, um, hindi ko po sigurado kung may mga naaalala niyo po, no? Pero nitong June ay ako po ay nag-advise sa aking podcast, ay hindi pala podcast, sa aking mga vlogs na magkaaroon ng pagtaas ng reservation fee by June. Kasi before, di ba may mga 15,000, ganyan. O yung mga high rise natin, mga 15,000, may mga 20,000, ganyan. So ngayon po ay nag-decide ng SMDC na parang ibalik na nga po sa bagong terms, no? Ang bato, bagong RF. No, kasi nga, syempre, parang nasa endemic na naman po tayo. O, kasi kaya lang naman nagkaroon ng mga 15 dahil nga, pandemic noong time na yun. Pero ngayon nga, parang unti-unti na nga talagang bumabalik po tayo sa dati. Okay, so noong June, from 50 naging 25. Okay? June to August, 25,000 pesos. Tapos nung September, naging 30,000 pesos. Okay? And ngayon po, itong November, naging 35,000 pesos na po. No? And nabigyan po kami ng memo, by next year, lahat po ng high-rise projects ay aabot na nga po ng 50,000 pesos. Okay, kaya sa lahat po ng mga nag-iisip dyan, doon naman na, parang kung susumahin naman natin, parang iaawas lang din naman yung amount na yan sa down payment. Pero syempre, kung ikaw OFW, sweldo ka ng mga 50,000 per month, for example lang, medyo mabigat or mga 80,000, siguro mga 80,000 per month. Mabigat po yung 50,000 pesos na reservation fee. 'Di ba? Kailangan mo magdalawang cut-off ng iyong trabaho or isang buwan ng parang more than half ng iyong sweldo. 'Di ba? So mahirap po 'yun. Kaya sa lahat po ng mga nag-iisip pa rin na kumuha ng property, ayan, yung mga 10 taon na pong nag-iisip. Oo, mga 10 years na, Diyos ko Lord. Ito po yung pagkakataon na kung saan babalikan nyo after 2 to 3 years. Na sana sayang kumuha na sana ako. Sayang, sana pala nag-reserve na ako. Kasi balang araw, kabayan ka-updates, mga mayayaman na lang talaga ang kaya mag-afford or mag-avail ng mga property sa Pilipinas. No? Totoo po yan. Kasi talagang tuloy-tuloy po ang value appreciation ng property. Ngayon, medyo maganda-ganda ang mga terms, pero sa ibang mga developer na ayoko lang magbanggit pre-selling pero nag-oobliga agad na mag-spot DP ng 5%. Oo. So, meron kami mga ganun, pero may kaakibat kami discount para medyo, syempre, parang parang, at least mag-spot sila ng DP ng 5%. Pero may iba walang discount, pero may 5% spot. Pre-selling pa yun, Oh. So, sa lahat ng mga kabayan beats na talagang nag-iisip-isip, ayan, mag-isip na kayo. Ako, pag-isipan niyo po itong taong to. Kasi, darating ang time talaga na mas mahihirapan kayo. At saka, sa akin kabayan beats, tanggalin natin yung isip na yung pagkuha ng property ay gastos. Hindi po gastos yan. Pagkukuha ng property, kabayan ka-updates, ito po ang magsasalba sa inyo para sa pag-retiro nyo someday.
Kasi sabi ko nga lagi, ang mga bills ay hindi po titigil. Maaring ang trabaho natin, balang araw tayo po ay tatanda, matitigil ang ating pagkakayod, yung sweldo matitigil, pero ang bills, hindi titigil yan. Kahit na ikaw na 100 years old, hindi titigil yan. Sa bahay ka lang, maliligo ka lang, may bayad agad yan. 'Di ba? O nagbabayad ka ng tubig. Kaya sa akin kabahan kapits like ko nga sinasabi sa mga clients ko, no. Sa mga OFWs na kliyente ko, parang ang dahilan nila ay kumuha ng bahay. I mean, umalis ng ibang bansa para kumuha ng bahay o di kaya suportahan ng pamilya. Pero wag niyong kalimutan yung kayo na nagsakripisyo. Kasi eto sorry ha, pero totoo lang po, parang hindi po time deposit ang mga anak natin. Oo, wag niyo isipin na time deposit po sila na okay, nag-invest ako sa iyo. So, pag-graduate niyo, return of investment, ganyan, hindi po. Kumbaga, obligasyon po nating mga magulang na pag-aralin sila, and then pag nakapag-aral sila, nakapag-asawa sila, and then yung mga anak naman nila, ang tulungan nila, hindi yung parang babalik kasi dun sa ano. Do, ako po, choice ko bilang anak na tulungan ko ang aking ama. Kasi wala namang gaanong parang naiintindihan ko naman, no, walang gaanong nag-educate sa kanila before nun. Pero may mga times naman na kahit successful na yung iba, na ibang mga anak dyan, talagang kahit okay naman yung mga magulang nila, call nila magbigay sa mga magulang kasi call nila yun at may sobra sila. Pero sa akin, kabayan ka-updates, kung ikaw ay isang magulang ngayon, kailangan mo nang planuhin ang sarili mo. Na balang araw, kapag gumagraduate yung mga anak mo, hindi ka dapat umaasa sa kanila. Kailangan mo magkaroon ng source of income kahit na ikaw po ay nagpapahinga na or nagretiro na. Kagaya na nga lamang na na-share ko sa podcast ko, nung previous podcast ko, no, 'di ba? Na parang nag-invest ka ng 800,000 pero bumalik po ay 17.2 million pesos after 25 years. So 'di ba? 17.2 million. What if kung dalawa pa kinuha mo? Hindi po kasi naiintindihan. I'm sure yung mga thinking ng mga mayayaman, sila lang ang nakakaintindi ng mga ito. Pero to lang po, kabahan ka-updates, kaya naman natin. Ang pinaka problema lang talaga ay yung mindset natin na parang hindi natin kayang maglaan dahil nga po sa kadahilanan na parang gastos lang yan. Kasi yung pamilya ko naghihintay na pala sa Pilipinas. Alangan naman ako, parang wala naman akong parang gusto ko lang ang reward ko sa sarili ko magkaroon ng iPhone 15, ganyan. Oo, may isa akong kliyente kasi dito, parang hindi nagbayad ng 2 buwan. No? Ayoko ng pangalanan, pero hindi nagbayad ng 2 buwan. Sabi ko, bakit? Kasi yun nga, pinag-ipunan daw niya yung iPhone 15. So, okay, sige, pero kung titignan mo kasi doon, parang reward daw niya sa sarili niya. Naintindihan ko naman yun. Kaya lang parang syempre, magpe-penalty ka naman. Oo, wala kang problema doon. Kaya lang, at least may hinuhulog-hulugan siya. Na-update naman niya yung payment niya, in all fairness naman. So, ngayon, parang ang ano lang kasi, ang sabi ko, parang medyo nakakalungkot lang, may ganun tayong mindset, parang takot tayo. Kung tutuusin, matakot ka kung ang plano mong gawin sa unit mo ay titiran mo. Kung gagawin mong asset yan, yung down payment lang na nilabas mo, kumbaga parang yan lang ang binayaran mo, plus pina-Airbnb mo, so may balik siya. Kung kulangan man magkaroon ng short, at least dadagdagan ng konti. 'Di ba? So maraming clients na ganyan, no? And I am hoping and praying na mabago natin yung sistema o yung beliefs diyan. Kasi imagine nyo, sa pre-selling, para kayong
nag-aalaga ng ano, parang kayo nagpa-feed ng baby. Okay, nag-feed ng baby. Ayan. Na kapag na-turn over, parang gumraduate na siya. Okay. And after that, siya din balas sa sarili niya. Kumbaga dapat wag mo na isipin yung ano, wag mo na isipin yung monthly ng batang to, ng gumraduate na to. Parang siya na bahala magtrabaho sa sarili niya. So may babayaran ka ba? Siguro monthly dues. Oo. Eh kung naipa-Airbnb mo naman, wala nang babayaran sa bangko. 'Di ba? So, yun lang sa akin kabahan ka-updates. Parang tanggalin na natin sa isip natin na parang, ay, kasi gastos, ganyan. Hindi po. Alam niyo yung hard-earned money niyo dyan sa property, someday, it will save you. Yan po ang magsasalba sa inyo someday. No? So, wag niyo na paabuti na 50,000 na reservation. Diyos ko, Lord. Pag umabot ng 50K, ewan ko na lang talaga. Baka umabot din tayo ng mga siguro 5 years from now, ha? O, hindi po imposible yan. Aabot na 100,000. Meron na nga tayo 100,000 ng reservation fee. O, kaya sa lahat po ng mga kabayan ka-updates, tulad niyan, meron tayo mga may mga, ba to? May mga promo tayo sa mga SMDC projects natin. Ayan, dun sa kung saan po ako kung saan po ako nag-construction update sa GEM Residences, ayan sa C5. Okay? So, maliit po mga monthly dyan, mga 14K per month. O, meron pa tayong mga units dyan na ready for occupancy. Mag-spot DB ka ng 5%. Ayan. O, and then, magkano ng monthly mo? Per month, 20,000. Itong Fame. O, yung Fame Residences na talagang inaalagaan ko yung unit ngayon ng client kong si Miss Rose. Ayan na taga Belgium. Oo, nakasalukuyan pong ini-interior na. Abangan nyo po yung interior na yan. Sobrang na-excite talaga ako dahil todo promo talaga ako dyan. No? Kasi nasabi ko nga sa previous podcast ko na meron tayong pinapa-interior na unit. Ito na yun. So, hopefully, December 1 po is my birthday. And yun din po, doon yun po ang target ng opening ng papa-Airbnb namin sa Fame. Ayan. Sa lahat po ng mga gustong sa lahat po ng mga gustong magpabook, naku, lapitan nyo lang po ako dyan mismo sa Fame. Ay, naku. Hintayin nyo po, i-update ko po kayo. Napakaganda ng ating interior sa Fame, and isa po ito sa pinagmamalaki ko talaga dahil ngayon po this time talagang hahawak ako ng unit na tatratuhin ko parang akin. Kasi yun po, no, parang gusto din siyempre sabihin sa inyo na parang gusto ko balang araw, alam nyo, okay, pinagkatiwalaan niyo po ako sa unit na to. Gusto ko po this time tumulong. Ayan, para po sa mga plano magpa-Airbnb. Sa Gold. Lahat po ng mga kapitbahay ko sa Gold. Ayan, si Sir Jesse Lee Mata. Na kapag nagpapadala po kapag ako po ay nag-a-upload ng update sa Gold, ayan, may paayuda, ha? Oo. May pa $1.99. Nagdoble pa last time, $4. Nako. Alam niyo, inisip ko nga, what if, kasi, dalawang beses na si Sir Jesseline na nagpapadala ng super sticker. Oo, ng every time nag-upload ng updates. Iniisip ko, what if kung pagpapadala siya sa kapag nag-upload ako ng Gold City Updates December 1, ayan, birthday ko. Inisip ko, magkano kayo papa super sticker ni Sir Jessie? Siguro yung $4 magiging $40. Ganyan. Oo, panggas din. Din yun. Panggas din yun sa mga updates sa Gold. Sir Jessie, baka lang naman. Si Sir Jesse Lee Mata. Ayan, nagpapadala lagi ng super sticker. Naku, maraming salamat Sir Jesse Lee. Sobrang na-appreciate ko yung inyong
inyong pagpapadala ng super sticker. Naku, sino ba naman tayo? Hindi naman tayo sikat na YouTuber. Ayan, tayo po ay nagbibigay lang po ng mga balita, ng mga updates all about SMDC projects. Ayan, maraming salamat. And syempre, sa lahat po ng mga naiinggit na gustong magpadala ng super sticker, wag ko kayo mainggit, gawin niyo po. Gawin niyo po. Okay lang po yan. Gawin niyo po. Ayan, wag ko maiinggit. Gawin niyo po, mag-send po kayo ng super sticker. Ay, nako kabayan ka updates. Ang haba ng ating kwentuhan. Hindi ko po alam kung meron tayong, meron ba kayong... meron ba kayong natututunan sa ating mga pinagkukwento? Ayan. Pero sana po, kahit pa paano, naiibsan ng inyong lungkot. Baka kayong nakakauwi sa inyong bansa, sa ating bansa, habang ako po ang kakwentuhan nyo. Hindi na nababaliwala po ang inyong homesick, ganyan. So kasi sabi ko nga itong podcast natin ay puro kwentuhan lang. Hindi yung puro updates at baka nauumay po kayo sa puro updates na lang. Oo. So ito po yung puro kwentuhan lang. Tamang chill lang, tamang kwentuhan. Okay. And sa lahat po ng mga clients natin na gustong malaman, gustong mag-invest sa SMDC para magkaroon ng Airbnb business bago matapos ang taong ito, please message me on WhatsApp and allow me to help you. 63915281435 63915281435 at tutulungan ko po kayo mula day 1 hanggang sa mag-turnover po hanggang sa pagkapa-Airbnb, lahat po ng assistance. Ayan, dahil ako po ang pinagkatawalaan yung lahat ng assistance na andito po ako. Oo, ngayon kung hindi niyo po mahagilap, ipatulfo niyo po. Diyos ko, Diyos ko Lord, kalat na kalat po ang pagmumukha sa YouTube. Ano ba naman yan? So ikaw ba, magdududa ka ba? Pakita pa ID ko. Ayun. So, and syempre, huwag niyo pong kalimutang i-follow po ako sa aking mga social media accounts. Ayan. Facebook page SMDC Kabayan Investment. TikTok, ayan. And Spotify, kung saan nandito po tayo nag-upload ng mga podcast. At kung gusto niyo po nakikita, of course, YouTube channel and YouTube Music, ayan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Okay. And syempre sa aking Instagram, Justin Archeda. Don't forget to follow me on Instagram. Nako, maraming salamat po sa lahat po ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel ito mga nakaraan. Maraming salamat. And syempre sa lahat po ng mga hindi po nakapag-subscribe ha. Pamasko nyo na po sa akin ito. Ito na lang. Pa-advance birthday naman na pala sa akin ito. Kasi December 1 ang birthday ko. Pero hindi po ako nagpapanig ha. So Jessie Lee, hello po. Ako pala mukha mo kang pera. Ayan. So again, maraming salamat po. Ayan. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala sa inyong lahat, sa lahat po ng mga OFWs, business owners, sa lahat ng mga kabayan ka-updates kung Pinoy, saan mang panig man kayo ng mundo. Kabayan ka-updates, sabay-sabay po tayong lumipad at mangarap. Again, Kabayan ka-updates, maraming salamat. See you po ulit, Kita-kita po ulit tayo dito mismo sa kakauna-unahang podcast ng SMDC, na may tamang kwentuhan, tamang updates, all about SMDC projects. So again, mga Kabayan ka-updates, ito po ang SMDC podcast. Thank you po and happy investing everyone. Bye!